puntong ito, mga kapuso, kausapin po natin ang isa sa mga nangunguna sa pagkasenador, ang pambato ng United Nationalist Alliance. So una, si Nancy Binay. Magandang gabi po sa inyo, Senator-elect Binay. Magandang gabi po, Mel. Magandang gabi po, Mike. Una muna, congratulations po. At nais po naming madinig mula mismo sa inyo. Ano po, bakit hindi kayo sumipot kagabi? Una-una ho, kagabi ho, kami ay nag-usap ng aking mga abogado at pinaliwanag ho nila sa akin na 72 COCs pa lang ho yung nakakanvas ng COMELEC. So, 24% pa lang ho yun. Nung sinabi ho nila sa akin yun, parang nagdesisyon ho ako na wag na mag-attend ng proclamation kasi para ho sa akin, parang kulang pa ho yung nakakanvas na boto ng COMELEC para ho i-proclaim ako. Senator-elect Binay, tama po ba yung medyo nababahagi nga natin dyan na kayo hindi kontento sa pagiging on the 5th place? Senator Binay? Ay, hindi ho yun ang issue. Para ho sa akin, basta pasok lang ho dun sa top 12, okay lang ho sa akin. Ang concern ko lang ho kasi kahapon, parang there was no substantial basis for a proclamation. Parang ako ho, yung proclamation ko was based on a 5.7 million votes. Eh, alam nyo naman ho, ang ika-canvas ay 35 million. It's not, hindi man lang ho siya 1/4 nung dapat na i-canvas na boto. So, parang ang nakikinikinitan ninyo, maaari pang gumalaw yung ranking? Is that correct? Pwede ho. Sabi ko nga ho, pwede hong mangyari na nagpa-proclaim ako na pang-5 ho ako, pero yun pala ho, pwedeng maging pang-7 ko or pwede ho, pang-8 pala ako. May balak po bang inyong kampo? O di kaya ang... Pag may mga Go ahead, ma'am. Go ahead. Mel, kasi usually ho, pag nagpo-proclaim, lalong based from my experience dito sa local, alam nyo yung mga konsehal namin, pag pinoproclaim ho sila, according to the number of votes na nakuha nila. So usually ho, ang unang tinatawag, yung pinakamaraming boto. Pero ang nangyari ho kagabi ay alphabetical order ho yung pagpo-proclaim. May balak ho ba ang inyong kampo o di kaya naman ang una na questionin ang ginanap na proklamasyon sa korte? Senator Binay? Parang wala na ho atang balak yung una kasi na-deny ho yung aming motion na i-defer yung proclamation. So, kung sa makatuwid... On my part naman, ako ho, nag-iintay lang ho. Go ahead. Nag-iintay lang ho ako na magkaroon talaga ng substantial basis for a proclamation. And sabi ko ho, pupunta ho ako ng COMELEC para ho personal na kunin yung aking yung pagka-proclaim po sa akin. Kasi meron ho silang papel na binibigay eh. Opo, opo. Gano'ng karami po yun, yung iniintay ninyo? I have to consult with my lawyers. Pag sinabihan ho nila ako na ma'am, talagang hindi na mababawasan or talagang ito na yung position mo, I think dun yung oras na pupunta ho ako sa COMELEC. Nasa top 5 po kayo sa nanalong senador. Ano ho sa tingin ninyo ang pinakamahalagang nakatulong para makuha ninyo yung ganyang kalaking suporta at boto? Senator Binay. Para ho sa akin, I think yung tiwala ho ng ating mga kababayan sa serbisyo na pwede ho ibigay ng aking pamilya, yun ho yung tingin kong greatest asset ko. I think at the end of the day, yung apelido ka pa din ho yung nagpanalo sa akin ngayong halalan na to. Pero kasabay nga ho niyang napakataas ang pag-angat ninyo sa survey. Eh yun naman mga pambabatikos na meron na nga mga iba dyan, personal na talaga ang pag-atake. Ano po? Meron po bang punto doon na medyo napikon ka na, nasaktan ka na, Senator Binay? Alam nyo, Ma'am, lumaki na rin naman ho ako sa public service. Ang ama ko ho ay naging mayor for more than 25 years. Sanay na ho ako dyan dahil alam nyo ho, sa local politics,
minsan mas masasakit pa ho yung mga binabato sa pamilya ko. Senator-elect Binay, meron din pong tanong si Mike Enriquez. Mike? Magandang gabi po, Ma'am Nancy. Magandang gabi po, Sir Okay. Mike. Gaano pong kalawak ang magiging impluwensya ng ama ninyo sa panunungkulan nyo bilang senador? Doon sa mga isusulong nyo sa Senado, doon sa mga magiging desisyon ninyo, doon sa magiging mga advokasya ninyo pag kayo isang ganap na senador na, ma'am? Aaminin ko, syempre malaki ho yung magiging impluwensya ng aking ama. Pero alam nyo, at the end of the day, ako pa din naman ho ang magdidesisyon. Katulad ho nung desisyon na hindi ho ako mag-attend ng proclamation ko kagabi, ako ho mismo ang nagdesisyon dyan. Nagtanong lang ho ako sa kanya at nirerespeto ho na yung desisyon ko na hindi dumalo. Opo. Ito pong gusto na nga kayong iproklama kagabi ng COMELEC pero hindi kayo nagpunta ron. Ito pong pagkakapanalo ninyo, pagkakapanalo ni Mayor Junjun, pagkakapanalo po ni Kongresista Abigail. Ito, umuusbong na naman itong usap-usap. Alam ko, 1 milyong beses nyo na sinagot ito. Itong tungkol sa political dynasty. Bakit tumatawa yata kayo, alam nyo, Ma'am Nancy? Alam nyo kasi, sabi ko nga ho, di ba, yung mga kapamilya ko na nanalo ho sa halalan, nanalo ho kami sa isang malinis at marangal na halalan. And at the end of the day ho, ang mga kababayan natin ang nagdesisyon na gusto nila na may isa pang binay ho sa ating pamahalaan. Opo. At sa pagwawakas po ng ating panayam ngayong gabi, Ma'am Nancy, tatanong ko sa inyo ito. Ano ang maasahan ng sambayan ng Pilipino mula sa inyo bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas? Alam nyo, sinasabi ko nga ho, ako ho ay tututok dun sa mga panukala na nakakonsentrate dun sa children's welfare. Ang gusto ko ho kasi dapat ang ating pamahalaan ay katulong nating mga magulang sa pagpapalaki ng ating mga anak. Opo. Asahan po namin, marami pong salamat. Magandang gabi po sa inyo, Senator-elect Nancy Binay. Thank you po.